Pagbati sa ating mga viewers. Mga senior citizens, may pension o wala, mahirap o mayaman. Basta aabot sa maswerteng mga edad ng 80, 85, 70 at 75 years old. May 10,000 pesos cash gift kayo mula sa national government simula sa 2025 na pamamahalaan ng National Commission of Senior Citizens. Pwede na pong mag-apply. Para sa proseso, panooring mabuti at pakinggang maigi ang interview kay Dr. Mary Jean Loreche, Officer-in-Charge ng NCSC. And dito po sa ating Centenarian Act, ano po ba yung mga benepisyo, ma'am, o yung mga privileges na maaring matanggap ng ating mga kababayan? So, para dun sa expanded centenarian, for one-time cash gift when you reach the milestone. So, kunyari, umabot ka ng 80, dahil umabot ka pa din ng 85 after 5 years. So, makakatanggap ka pa din. So, it's not a one-time event na hanggang 80 lang. So, it's really reaching those milestone ages. So, there is a cash gift of 10,000. And of course, karangalan na rin natin yan na umabot tayo ng ganyan kalaki ng ating pang-edad natin. No? So, that's longevity by itself. But we are really promoting Mary Rose and CSC, not just, reaching these ages, but we really want them to have quality, healthy aging practices. And Ma'am Mary Jean, alam ko nabanggit nyo na po ito pahapyaw kanina. Ano po ba yung maaari nyo po bang mailahad sa amin yung step-by-step process? Paano po ba natin maililista yung ating mga kababayan na senior citizen mula nga dito sa Centenarian Act? Sa lahat, Mary Rose, bukas ang aming joint memorandum circular signing with our partner agencies, ang DILG na isa sa ating pinaka-major partner agency, ang DSWD, kasama natin yan, ang ating DFA, at saka yung ating tinatawag na DMW, yung Department of Migrant Workers, yung ating CFO, commission natin ang mga foreign mga nandun sa ibang bansa na mga Pilipino, no? Kasi kasama sila, Mary Rose, hindi kagaya sa indigency program na pag ikaw ay nasa ibang bansa, o kaya meron itong tinatanggap na success o may trabaho ikaw, ay hindi ka pwede tumanggap. Ang 80, 85, 1995, regardless of may trabaho ka, nasa ibang bansa ikaw, pero Pilipino ka, ikaw ay bibigyan for as long as mag-apply ikaw at maka-comply ikaw sa mga requisitos na kakailanganin natin. And Ma'am Mary Jean, ito, maisip ko lang din, any age naman, kunyari, kung sakaling humantong na sa senior age yung ating mga kababayan, usually 60 po yan, tapos nag-aasikaso na sila ng mga senior ID, pwede na po ba nilang isabay itong pag-a-apply sa Centenarian Act? Ay, hindi pa. Kailangan within 4 to 6 months na ikaw ay magbo-birthday para doon sa iyong milestone age, pwede na ikaw mag-apply. So, meantime, hindi pwedeng pangunahan na 62 ka pa lang, mag-a-apply ka na. Pero amin talagang ini-encourage lahat ng mga nakakatanda pumasok sa ating online registration sa NCSC o kaya naman sa inyong mga local government unit via your own OSCA o kaya sa ating mga social welfare development offices. Kailangan po sila magparehistro upang sila ay masali na sa talaan natin. So when the time comes na sila ay nangangailangan na at sila ay will qualify for the benefit, ay maibibigay na natin yun na hindi tayo masyadong mahihirapan. Mary Jean, doon nga sa tanong ko kanina, maaari nyo bang maulit na, kunyari lamang po at the age of 80, mga few months before 80, doon po sila mag-a-apply nito? Yes, 4 to 6 months before your birthday for the milestone. Pwede ka na mag-apply. Yung ating application form, sa atin po yung ipapakalap. Pagka natapos yung aming signing bukas, iniimbitahan namin kayo ni Mary Rose na sumali sa aming media press conference after the signing tomorrow at 2 o'clock para naman ito ay maipakalap natin ano-ano ang mga proseso, ano ang mga requirements na kakailanganin natin. And Ma'am Mary Jean, ito rin paglilinaw din, sorry na marami tayong tanong. Pagka kunyari po 18, 85, tama po ba? 90, a few months before din po nun, every time po sila mag-a-apply po ng dito sa Centenarian Act? Yes, para sa expanded centenarian. It has to be applied for. It's not a benefit that will be given to you without applying for it.
Ayun, malinaw na malinaw para sa ating mga kababayan kasi Ma'am Mary Jean, syempre yung iba nating mga kakilala, minsan gusto isang proseso lamang kung mag-apply man sila ngayon, gusto nila sana yun naka-record na or isipin nila naka-record na sa mga LGU itong kanilang mga names, yung kanilang mga identity para naman dito sa Expanded Centenarian Act. And malinaw na sinabi nga po ni Miss Mary Jean na i-apply ito few months before your birthday bago kayo humantong ng 80, 85, 90, 95, and 100 para nga naman syempre mas ma-update pa natin yung ating mga impormasyon. And mula nga po rito sa ma'am, bukod po doon sa form, ano po yung mga requirements pa po na dapat nating paghahandaan para po dito sa makapag-apply dito sa Centenarian Act? Ay, naku, Mary Rose, ikaw ang mauunang nagtanong yan. At ikaw yung unang nakakakalap sa balita. Naku, pwede po ba tanungin yan, Ma'am Mary Jean? Bukas pa dapat namin yung ilalabas lahat. No? During the signing, so siguro, paunahan ko lang, meron tayong tinatawag na primary at saka secondary na mga ID, no? Or mga qualifiers natin. Siyempre, the usual, primary naman ang certificate of live birth natin, hindi ba? So, o kaya, kung wala yan, pwede naman dalawa sa mga secondary na mga ID na i-require. Bukas, ilalabas namin yung complete listing. Mary Rose, I want to see you there during the signing, please. Ayun, sa mga nakikinig sa atin na nakasubaybay, subaybayan nga po natin itong mga inihandang programa ng National Commission of Senior Citizens para sa ating mga kababayan na mga gusto pang makita yung kanilang mga benepisyo or mga privileges na maaring makuha mula sa ating pamahalaan. And ma'am, nasimulan na po ba yung pamamahagi nito or hindi pa naman? Wala pa, kasi kakabatas lang niya At ang budget, ilalabas pa lang ng DBM sa atin. Isasalin siya sa ating budget for 2025. Kaya nga, magsisimula tayo sa pagbibigay kung meron na tayong nasa listahan natin na kwalipikado na January 1 of 2025. And Ma'am Mary Jean, matanong ko lang din, pwede na po ba magpalista yung ating mga kababayan or much better to say na next year na lang? Ay, pwede na sila ngayon, lalong-lalo na kung sila ay papasok na talaga maging 80, 85, 90, and 95 simula ng January 1, 2025. Kung malapit ka ng maging 80, 85, 70 o 75, ihanda ang iyong ID at proof ng edad at mag-apply na sa inyong City Hall o OSCA para siguradong magkaroon ka ng cash aid na ito sa susunod na taon. Kung ikaw ay senior citizen, mag-register na rin sa NCSC website www.ncsc.gov.ph. Muli, ito ang Senior Balita naghahatid sa inyo ng makabuluhang balita at totoong impormasyon.